Kupal kayo, bakit kayo hindi nagkokomento diyan, ha? Bakit bakit nandiyan lang kayo sa likod? Hindi kayo nagko-comment diyan? Takot pala kayo, eh. O eto, ano, pagkatapos po nung hearing mga kababayan, doon sa Senado, akala yata nila ang International Criminal Court, tahimik lang. O eto mga bossing, pakinggan. Assistant to Counsel at siya rin pong Ayan po, imbitado po si Attorney Cristina Conti, mga bossing. Zoom! Haya! Si Attorney Maria Cristina Conti na ICC Assistant to Counsel at siya rin pong National Union of People's Lawyers Secretary General for NCR. Attorney, magandang gabi po. Tony and Casey po ito. Magandang gabi. Ayan po, nako, kapag ka nakikita ng mga DDS to, asar na asar, lalo na siguro si dating Pangulong Duterte, naku, eto na naman si Cristina Conti. Sasabihin yung mga, pangit-pangit yan eh. Pero ako ho, mga bossing, no? Hindi ako mahilig tumingin doon sa itsura eh. Para ho sa akin, yung buong pagkatao, ang galing, ang talino. Mga boss, crush ko nga yan kasi matalino, mga kababayan. Sasabihin, although, hindi tayo pare-parehas, mga bossing, kung ano yung tinitignan, ano? Pero ako, yung utak, yung talino, mga kababayan. Tsaka huli na yung panlabas. So, kung mabait, maayos, doon tayo eh. Game. Alright, Attorney, para lang siguro malinaw din sa mga tagapakinig, tagapanood natin, no? Kapag meron pong mga binitawang salita sa isa pong ganyang hearing, subject to interpretation pa ho ba yung kanyang mga statement? Sa totoo, hindi na. Ang interpretation na sinasabi natin ay, kumbaga, common sense interpretation. Yun yung sinasabi sa batas. Kung ano yung Ganun, paano yun, mga DDS? Walang hindi nila alam yung common sense, di ba? naiintindihan ng common na tao, yun. Hindi pwedeng kukuha ka pa ng dictionary, kukuha ka pa ng Euphemism? sabi na, ng revised penal code. Hindi na po ganon. Kung ano Okay. pong naiintindihan ng tao, yun. Yun yun. Di ba, ang naintindihan natin doon sa sinabi ni Duterte, inuudyokan yung mga suspect nila na manlaban. Di ba, yun po yung mga naintindihan natin doon, mga kababayan. Yun na yun. Di ba? Wala nang ibang paliwanag ho doon. Pag amin na inuudyokan namin yung mga suspect para bawian namin sila ng buhay. Yun yung pinaka-the best na word doon. Kumbaga, Ang mga binanggit niya kanina ay admissions against interest. ano po yung ibig sabihin ng attorney? Ibig sabihin, umaamin ka na laban sa pansarili mong interes. At itong mga admission na ganito sa ating korte, sa Philippine jurisdiction, tinatanggap po yan, depende sa sirkumstansya. Pero sa konteksto na, ang investigation, nabanggit nyo nga, dito sa Pilipinas, wala namang investigasyon. Si Duterte na rin nagsabi, walang investigasyon Baka po, saan po may investigasyon, madam? sa kanya in a court or that is pending before kahit PI o kaya sa korte. Sandali, nga pala, no? Madami nagsasabi, no? Bakit hindi nyo kasuhan sa korte? Bakit hindi kinasuhan si Duterte dati, no? Kakasuhan mo, presidente. Una-una, immunity. Pangalawa, yung ganung presidente ang kakalabanin mo. Ano sa tingin mo? Ang kahihinatnanan nyo. Kaya nga po ako hangang-hanga po ako, no? Mga kababayan doon sa tapang ni dating Senador Trillanes. Talagang bumabanat siya Nakaupo si Duterte. Banat! Di ba? Kinakalaban niya talaga, mga bossing. De Lima, kumakalaban po talaga. Ang investigation sa kanya ay sa International Criminal Court. Doon naman pala yung investigasyon. Bakit to, ma'am? At doon medyo mas iba yung standards. Why? Klaro para sa International Criminal Court, palagay ko ngayon na ang mga statement niya ngayon ay hindi lang basta admissions against interest. Sa minimum ito ay relevant and material information about the investigation. At pwede na itong gamitin, importante sa puntong to, kasi ang stage natin, investigation. Ang tanong, sino ang pinaka-responsable? Sinabi po ang dating Pangulong Duterte Di ba siya? Siya din yung mga nag-utos. Sabi niya,
Wag niyo ikulong yung mga pulis. Ako ang may ano dito. Kumbaga ako ang lahat. Sa akin lahat. Oh. Kanina, narinig na natin, mismo sabi nga nila, mahuhuli mong isda sa sarili niyang bibig. Sinong pinaka-responsable? Siya raw, si President Duterte. Because he said, I will take all full Ay malamang, saglit lang. Isingit natin. Malamang sasabihin ni Panelo, nagbibiro lang ang dating Pangulo eh. Di ba? Sablay yun eh. Nagbibiro lang. Joke only lang ulit yun. legal and moral. responsibility. Pero, kanya pong itinatanggi na nagkaroon ng reward system. Hindi na daw kailangan bayaran yung police because they are just fulfilling their duty. So, yun po ba ay makakapaghina ng kaso dahil inatanggi niya na may reward system? Oh. Yeah. Hindi. Kasi kung may ibang magsasabi na mayroong reward system, may ibang aamin, edi he said, she said ang lalabas. Kung tinatanggi ng dating Pangulong Duterte, walang reward system. So, ibig sabihin, hihina na yung kaso. Hindi po, mga kababayan. Sino ba namang aamin? No? Sino nga aamin na siya yung, kumbaga, tinuturo? Kapag kaganyan, wala. Baka Consolidate po yung mga sangkot na ito at importante karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na nilaglag ni Bongo si dating Pangulong Duterte. Sabi ni dating Pangulong Duterte, wala daw, reward. Pero ikaw, nilaglag mo. kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Kahit sinabi po ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, na hindi totoo yung reward, eto naman sinasabi. Ulitin mo nga, Bongo, para maliwanagan yung mga DDS. Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Naku, nilaglag. Diyan. Ayun, mga kababayan. Sabi po, na dating Pangulong Duterte, wala reward. Kaso may nagsabi, may mga nagsasalita. Tsaka si Bato pa, di ba? Tuloy niyo po, ma'am. Sa kanya ay isa lamang sa mga statements patungkol dito. At kanina nililinaw din niya, palagi ko, mas nagiging nuance kanina. Yan na naman tayo. Jay Villarta, anak ng tinapa, kapag walang ma-comment, baka isa kang bangag, Ramos. Kung ako bangag, ay Diyos ko, masasaktan lang kayo. Siguro naubos na yung pera ko sa droga. Baka ito. Baka 5 taon na nagtatrabaho ka, hindi ka pa makabili. Jay Villarta. Pagka yung mga kupal na to, walang maisagot, mga kababayan, doon sa tinatalakay natin. Sasabihin, bangag ka! Tapos babanot yan, bigas, 20 pesos, nasan na? Inan nyo talaga. Ano ba ang partisipasyon ng isang taong wala doon sa scene of the crime? Kasi sinasabi niya, I am responsible for the policy, but I am not. Jay, masakit ba? Masakit makukulong ang dating Pangulong Duterte dahil doon sa hearing na 'yon. Sakit wag kang iiyak. Hindi mo naman kamag-anak 'yan, wag kang iiyak responsible for the killing. Di ba kanina parang si Senator Arisa, tinatanong niya, do you take responsibility for the killing of Kian de los Santos? Ay, iba na yan. Magandang pinupunto niya yan dahil dito lalabas yung modes of responsibility. Paano magiging responsable ang isang tao na hindi ko malabit ng gatilyo? At maraming paraan yan. Una, pwedeng through conspiracy. Pinagplanuhan nyo, dito na nauuso yung mastermind. Merong isang nagplano. Hindi siya kasama doon, hindi siya yung bumaril doon, pero kasama siya sa nagplano o siya yung dumesenyo. No? Kung bakit yung mga tao na yon nategi o namatay. Naiintindihan nyo mga DDS, hindi pa din. Okay lang. Naiintindihan namin kayo.
No? Ah. o kaya nag-utos. Pwede ka rin principal by inducement, ikaw yung nagbigay ng reward. Kaya dito, Naku, si Bungo talaga, oh. Si Bungo kasi, hindi na nga inamin ng dating Pangulong Duterte, tapos nagsalita pa na may reward pa. O, di ba? O, tuloy. o kaya ng pera para gawin yung insidente. At pwede ka rin maging principal by indispensable cooperation o kasali ka tapos hindi mangyayari yung krimen kung hindi dahil sa kooperasyon mo. Kaya magandang pinunto nyo yan kanina dahil dito talagang lalawak na yung kwento. Dahil sa amin naman din, hindi namin kinikilala na or hindi namin ipinipilit na nandoon sa crime scene si President Duterte. Sa ibang Yun naman pala, hindi naman pinipilit doon sa mga conspiracy, doon sa mastermind siya yung nagbuo. Kung bakit umabot sa punto na kalabitin ang gatilyo nung pulis. paraan ang kanyang Alright, responsibilidad. partner, bago ka magtanong, mabilis lang na pahabol kay attorney. Inamin po lahat ito ni ni President Duterte sa harap po ng Senate hearing. Pero lahat po ba ng actions niya at the time were covered by presidential immunity and up to now, pwede pa niyang i-invoke yon? Siyempre, hindi na dahil hindi na siya presidente. Mali Uy, wala nang immunity. Paano yan? Uy, nasa na yung anak ng tinapa kaya ayoko sasagot dito sa mga DDS na. Kaya ayoko pong sasagutin yung mga DDS, mga kababayan. Wala na, hindi na masaya yung ating talakayan. Wala na tayong pinagtatawanan, wala na tayong pinaglalaruan. Isang sagot lang. Tumatahimik na po sila. Paano yan mga DDS? Wala nang immunity si tatay. Iban kung aagawin niya kay Sara Duterte ang pagiging presidente ng impyerno. Okay. Pero ngayon hindi na Grabe. Siguro, sabi, maliban na lang kung aagawin niya kay Sara Duterte ang pagiging presidente ng impyerno kasi kay Inday mamumugot ng ulo. Ano? Kay Inday, manghuhukay ng mga bangkay na nananahimik na. Diyos ka Lord. Dahil president. siya covered ng presidential immunity. And from the point of view of the International Criminal Court, he was never covered by presidential impunity. Kaya nga nagtuloy-tuloy yung preliminary examination and investigation mula pa 2018. Yung presidential immunity lang naman limited yon dito sa Pilipinas. Kasi nga, kaya nga yung ibang mga bansa tumatakbo po sa International Criminal Court kapag yung mismong tao na yung nakaupo, syempre, maapektuhan niya yan. Hindi siya papayag na magpa-imbestiga siya. Kagaya nga ng ginawa ni Duterte, di ba? Nung nalalaman niya na, nung nararamdaman niya na, naku, yari ako sa ICC Kalas na tayo sa ICC. Di ho ba? Pero yung mga panahon na kasama pa tayo, o yung mga panahon na nandoon kabilang pa tayo, nung gumagawa na ng mga pagpatay, kasama pa din yun. Di ba? Tuloy. At during the time that he was president. So, from the point of view of the Philippine government now, no, he's not covered. And from the point of view of the ICC, he was never covered. He could not have invoked it. Attorney Conti, 2 punto dun sa mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, yung pagbibigay or hindi pagbibigay halaga niya sa karapatang pantao nung sabihin niya na ang turo niya dati pa ay himukin, painan, 'di ba, na manlaban para may rason na kitilin ng buhay. Gusto kong makarinig ng mga sasabihin ng mga DDS vlogger doon. Kung ano po, mamaya pagkatapos ng live ko, manonood ako doon sa mga DDS vlogger. Gusto kong makita kung ano yung depensa nila, kung paano nila ipagtatanggol, kung paano yung paniniwala nila na tama yung sinabi ng dating Pangulong Duterte na susuko na yung tao pero kailangan himukin pa nila na manlaban para bawian nila ng buhay. Gusto kong marinig yung mga yun Nung suspect, okay?
So, yung isa, pagwawalang bahala sa karapatang pantao. Pangalawa, pwede ba itong makita na premeditated, na pinagplanuhan, na ganun talaga ang kanilang sistema para, sabi nga ni Pangulong Duterte, mabawasan ang kriminal dito sa ating bansa. Attorney Conti. Correct. Yung modus operandi, quote-unquote, Modus operandi. Oh, natuwa ako doon ng manlaban o staged na mga executions ay importanteng punto para sa ICC and even dito sa Pilipinas. Kung titingnan natin to na buong plano, kung isipin, talagang pag pinaghiwa-hiwalay mo kasi yung mga kaso, edi dun sa quote-unquote staged killings, ang mananagot yung nag-stage. Pero kung meron palang utos, kung meron palang general scheme, kung meron palang general policy, iba na yon. Ano Kaya po- yun yung nakikita kong punto kanina Opo. na hindi na lang to simpleng pa isa-isang killings, hindi lang to pa isa-isa na, oops, nagkamali yung pulis o kaya may lapse of judgment. Oo. Ito, nandun na to sa modus operandi ng mas nakatataas So, sa kanila. anong modus doon? Tatlong Ayun pala yung pinaghugutan niya nung modus operandi, mga kababayan. Kumbaga, modus po yung hindi na pa isa-isang patayan, no? Talagang nandoon na yung pagpaplano lahat. Tuloy. binanggit nyo kanina, attorney. Conspiracy, inducement, and ano yung isa? indispensable cooperation. So, alin po sa tatlong modes ang sa tingin ninyong nag-a-apply doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte? Doon sa sinasabi niyang nanlaban, conspiracy. Alright. Kung pinag-usapan yan Mm. at pinagplanuhan, Sige, sabi mo, baby. Oh. Pinagplanuhan. kumbaga na, ganitong gagawin, kahit in broad strokes, Aha. ay pwedeng maidikit sa kanya. Kasi sa totoo naman, ano nga ba ang kinalaman niya sa patayan ng isang tao sa Caloocan? Kumbaga, pwede niyang sabihin talaga na, hindi ko naman kilala yan. Pero kung siya ang nagbuo nung, kumbaga, framework, kung ikaw nagbuo ng template, dun ka papasok yung responsibility mo. Oo. Oh, ayan mga bossing. Oh, paano yan? Palapit ng palapit sa ICC. Yung mga hinahangaan nyo, mga DDS. Ano, ganito na lang tayo? Hindi nyo, wala na kayo iko-komento. Malungkot na. No? Tameme na yung mga DDS. Paano yan? Oy! O sige, magpapaalam na ako. Wala na yung mga DDS, mga bossing chief amo sir, Shiro Kansaki, Ma'am Chris Rose, JQ, Klenke, lagot ka ba to? Wala ka ng kawala, umamin na si Digongyo. Trixie Cayetano, nabodus talaga. Yung pulis dyan, kawawa. Magpapaalam na ako. Wala na eh. Yung mga DDS eh. Mahihinang nila lang. Paalam, hanggang sa muli po mga kababayan.